Si Senator Amy Marcos sa issue ng signature campaign para sa isinusulong na People's Initiative at sa posibleng pagtakbo ni House Speaker Martin Romualdez sa pagkapangulo. Narito ang balita ni Troy Gomez. Ito, laglagan time. Yung komentaryo ni Senator Amy sa posibleng gustong pagtakbo ni Speaker Romualdez ni Tamba bilang presidente. Alam mo, Tamba, Speaker Martin, dapat sagutin mo yung pinsan mo. Nilalaglag ka eh. Kaya na naman siya, tahimik na naman siya. Oh. Hindi niya sinasagot si Amy. Oh. Alam mo, yung style ni Tamba na yan, na hindi niya kinikibo, tahimik lang. Kung hindi involved ang presidente o ang Senate president, hindi pa siya magsasalita. Nagsalita lang yan dahil nagsalita na ang presidente at saka Senate President. Ine-etchapwera. Tingnan nyo, ine-etchapwera nga niya si Amy. Oh. Ang dami ng binakbak ni Amy sa kanya, hindi siya nagsasalita. Binakbakan din siya ni Pulong, hindi siya nagsasalita. Diba? Anong ibig sabihin nun? Ine-etchapwera niya talaga. Mamimili lang siya ng papakinggan. Yan ba ang gusto nyong presidente? Si Tamba? Na walang pakialam sa inyo? Namimili lang. Kung hindi presidente o Senate President lang ang sasagutin niya. Pinalulutan ngayon ni Senadora Amy Marcos na may nag-uudyok sa kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez na maging Pangulo. Sa isang eksklusibong interview sa SMNI, sinabi ni Senadora Amy Marcos na simula ng pagkabata ng kanyang pinsan ay hindi nito pinangarap ang pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Okay naman si Martin, ang barkada ko yung eldest brother niya, pero si Martin okay naman eh, hindi ko maintindihan sinong kumukwerdas dyan at bakit naging ganyan. Ay naku, may kumukwerdas sa iyo. Kaninong aso kaya ito? Hindi. Okay naman daw si Martin eh, pero parang iba. May parang kumikwerdas. Ibig niya sabihin ni Senator Amy, parang may ano. Sa madaling salita, parang aso. May kumukumpas. Kaninong aso kaya ito? Naku, kakatakot yan. Hindi ako nagsabi niyan ha. Mismong pinsan mo nagsabi sa'yo, siya ay patawag mo dyan. Kasi parang pabanjing-banjing lang naman si Martin. Kulang na lang sabihin. Ito, sabi ni Senator Amy. Ayan si Speaker Martin. Pabanjing-banjing lang yan eh. Kung bagat sa madaling salita, kaibigan ko yung yan, parang, alam mo hindi niya ganito sinabi ha, pero parang ganito. Sa aking opinion ang dating yan, yan si Tamba, wala yan. Alangkenta yan. Okay lang yan, pero ganyan lang yan, pabanjing-banjing. Sa madaling salita, baka puro concert ang pinapanood nito, tsaka racing. Parang gano'n pabanjing-banjing. Hindi seryoso. Kumbaga sa isang binata, happy-go-lucky lang yan, wala yan. Ngayon, biglang biglang may pinaglalaban na para sa bayan. Hindi ako nagsabi niyan, ha? Pinsan mo mismo nagsabi, ka-unity mo mismo nagsabi. Tamba, pabanjing-banjing ka lang. Pero alam naman natin na iba pala na naging ganito, siguro may tumutulok, may umuudyok, biglang may bumubulong, Tamba, magiging powerful ka. Ito gawin mo. Tamba. Baka ganun ba, Senator Amy? Nagtatanong lang ako para may umudyok eh. Bulong ba ng yan? Bulong ba ni taning yan? Ganito nagugulat naman ako. Ginawa ang paglalahad matapos iniugnay ng Senadora si Romualdez sa kontrobersyal na panunuhol sa mga botante para itulak ang charter change. Sinabi ng nakatatandang kapatid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bagamat walang pahayag si Romualdez na nag-uugnay sa kanya sa bayaran o People's Initiative, ay lumulutang naman ang mga pangalan at numero ng mga staff ng House Speaker sa nagtutulak ng tsa-tsa. Yung staff mo, Tamba,
nagtutulak. Naku, pusher pala. Pusher. Nagtutulak ng signature ang mga staff ni Tamba. Galing kay Amy yan. Pusher. Pusher of signature. Kasi yung mga huling mga text at yung mga huling utos sa iba't ibang distrito nanggaling na rekta sa opisina ni Speaker Martin. Nagtataka ako, may mga utos na kailangan isubmit na kahapon kasi deadline nga nila kahapon, yung January 12. Matatandaan na una nang ibinunyag ng senador na nakatanggap siya ng detalyadong timeline tungkol sa di umano'y plano para isulong ang charter change. Disyembre ng taong 2023, una nang sinabi ng House Speaker mula sa Visayas na itutulak nito sa 2024 ang charter change pero tututukan lamang ng Kamara ang pagrebisa sa mga economic provisions. Iyan na naman tayo sa economic provision. Hindi ako naniniwala dyan. Economic provision. Patapusin muna natin yung 2025 election. Pwede. Baka pumayag pa tayo eh. Ako, yan lang nakikita ko dyan. Kasi magkakaroon ng 2025 election. Bago natin asikusihin yung tsa-tsa na yan. Kasi alam nyo kung bakit. Para makapasok po, malay natin, by that time, ang speaker, kung tatakbo, si PRRD, baka maging speaker. Saka kailangan natin ng numero sa Congress at numero sa Senado. Kaya, as for me, postpone muna yan. Election muna. Kaya sasabihin, hindi, Coach Oli, kakapusin sa oras. Anong gusto nyo? Minadali. Pero, magiging prime minister yan? O kapusin tayo sa oras, di baling matagal, basta sigurado naman. Ako, doon na ako sa matagal. Kaysa mamadaliin natin yan, tapos wala tayong magagawa. Pero bago magbagong taon ay kalat na sa social media ang sumbong o mga reklamo mula sa iba't ibang distrito na pinangunahan ng mga congressman ang pagpapapirma sa petisyon na nagsusulong ng tsa-tsa. Naniniwala naman si Amy na ang pagsusulong ng tsa-tsa ay hindi nagmumula sa kanyang kapatid. Una na anyang sinabi ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos na imposible ito para sa isang bansa na bumabangon pa lamang mula sa epekto ng pandemya. Kung hindi yan galing kay Marcos, tigil nyo na muna yan. Pwede ba? Pakiusap natin, tigil nyo muna. Kasi, ayaw ko. Basta ako, walang tiwala. Hanggat wala sa usapin, hindi kasama ang taong bayan, tigil niya muna yan.